Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayan, depende kung anong oras mo to pinapanood. So, shout out sa mga tropa natin yan, sa mga naka-sniper 155. Ayan, so nilinisan ko muna yung ating sniper bago tayo bumiyahe. Ayan, so ngayon, makikipagkwentuhan muna ako sa inyo. Marami akong mga tatalakayin ng mga bagay-bagay. Alright, so bago ang lahat, shout out kay Sir Jonathan, isa sa mga ating subscriber. So ito ang kanyang katanungan, Paps, okay lang ba na walang Kickstarter? Isa din kasi ang Sniper 155R sa choice kong pilihin. Pero kinakabahan ako kasi walang Kickstarter. Ano kayang masasabi mo, Paps? Ayan, so ang masasabi ko, eto lang ang masasabi ko dyan, Paps brother. Ayan, so sa mga tropa natin dyan na may balak bumili ng motor pero nangangamba na walang Kickstarter ang motor, so wag kayong mangangamba, okay lang yan sa mga tropa natin dyan. Kasi ito na yung mga bagong moderno na lumalabas ngayon, so kailangan natin makapag-adapt sa mga makabagong modernong teknolohiya. Okay. Ayan, so sa akin ganito lang, kwento ko lang saglit. Ako kasi noon, may balak akong bumili ng Honda Click na version 1. Pero hindi ko binili kasi nga may lalabas na version 2. Ngayon inantay ko yung version 2. Ngayon, ang nangyari, nung lumabas na sa Pilipinas yung version 2, nangamba ako na bilihin yung gusto ko. Kasi nga, una sa lahat, wala na siyang Kickstarter. Lalong-lalo na sa ating mga rider na kinasanayan natin na bumili ng motor na merong Kickstarter. Kasi nangangamba tayo kapag nalobat yung ating baterya kung paano natin siya paaandarin. So malaking bagay at malaking tulong kasi kapag merong Kickstarter yung motor natin. Ngayon, ang nangyari sa akin, hindi ako agad ako bumili ng Honda Click kasi nga nangangamba ako na wala siyang Kickstarter. Pero nung habang tumatagal, nung patagal ng patagal, meron akong napanood na video na meron na sa Vietnam or Indonesia na Honda Click na version 2 na meron ng Kickstarter. So anong nangyari dyan, inantay ko yon kasi gustong gusto ko talaga gustong gusto ko talaga yung Honda Click, sa totoo lang. Nagustuhan ko talaga, lalo na yung bagong labas nila noon ng version 2. Ngayon habang tumatagal, kakaantay ko, nag-antay ako sa wala. Wala naman palang ilalabas sa Pilipinas na Honda Click na mayroong Kickstarter. Sa ibang bansa lang pala nila ilalabas. Ngayon, kakaantay-antay ko, meron ako nakitang isang motor na napormahan ako, nakagandahan ako, at yun ngayon nabili ko kasi mayroon siyang Kickstarter. At yun yung Miosol i125 na hanggang ngayon gamit ko pa din, na nasa bahay lang. Yun, all goods naman yung ating Miosol i, pero iba pa din kasi yung nagustuhan mo nung una. Gaya na sinabi ko, kapag nagustuhan mo yung isang bagay, hindi mo na kailangan pag-isipan ng madaming beses. Okay lang na pag-aralan mo siya, pero kailangan mong tanggapin kung ano siya. Parang babae lang yan, mga tropa, di ba? Kapag nakakita ka ng isang babae, di ba, nagustuhan mo siya. Ngayon, kapag nagustuhan mo yung isang tao, halintulad lang natin ito, mga tropa, ha? Yun. Kapag nagustuhan mo yung isang tao, tatanggapin mo kung ano siya kahit nakakita ka pa ng mga bagay sa pag-uugali niya o sa parte ng pag-uugali niya na hindi maganda, tatanggapin mo pa rin kung sino siya. Sana all. Diba? Kasi nung nakilala mo siya, ganun siya so kailangan mo tanggapin na ganun siya. Hindi mo pa siya pwedeng baguhin, diba? Nang basta-basta. Kasi kusa mo makakapalagayan ng loob yan hanggang sa ma-adapt mo kung sino siya. So ganun din sa atin, no? Kahit hindi lang sa tao, ilagay natin sa bagay, no? Pagdating naman sa mga bagay, mga material na bagay, example itong motorcycle natin, kapag nagustuhan mo yung isang bagay, kahit may kulang dyan, okay lang yun. Example, walang Kickstarter, okay lang yan, tropa, no? Kasi una sa lahat, meron naman mga paraan. Kasi ito ang tanong diyan, bakit ka nangangamba na kung okay lang ba na walang Kickstarter? So nangangamba kasi tayo kasi nga yung
pag nalobat yung battery. Yun naman talaga yung totoo, di ba? Kasi nga backup nga natin yung kickstarter eh. Kapag nasira yung push start, di ba? So ang backup natin is yung kickstarter. Lalong-lalo na kapag nasira yung push start, nalobat yung battery. So kickstarter talaga. Paano yun kung walang kickstarter? Ito naman yung masasabi ko dyan. Meron tayong technique dyan sa mga tropa pits natin dyan. Lalong-lalo na dito sa mga nakamanual na motor, saka semi-automatic. Ewan ko lang sa mga scooter, alam ko hindi pwede yun. Pwede lang ata to sa semi-automatic at sa mga manual transmission na motorsiklo. Yung pwede natin siyang paandarin kahit nalobat na yung battery o kahit ayaw gumana ng push start, no? Mapapaandar natin yan. Kagaya ng karamihan na ginagawa ng mga ibang riders na nilalagay nila sa segunda, tercera yung motor nila, tapos pipigain lang nila yung clutch, tapos itutulak nila yung motor nila, o yung iba papuntang downhill. Ang ginagawa nila kapag mabilis na, bibitawan nila ng bahagya, tapos yung clutch bibitawan nila ng bahagya, tapos para umandar yung makina ng motor kahit lobat yung battery. So tapos na yung problema regarding dun sa kickstarter. Kasi kapag oras na napaandar mo, ginamit mo yung technique na yun, no? Pinaandar mo yung motor mo na nalobat yung battery. Example sa Sniper 155, nalobat siya. So pag ginamit mo yung technique at napaandar mo, siguro naman kapag napaandar mo, ang gagawin mo dyan, ipapacharge mo yung battery mo, diba? Kapag nakakita ka ng mga shop, o kaya naman papalitan mo yung battery mo. Hindi mo naman siguro hahayaan na lobat yun, diba? Kumbaga magagawa mo ng paraan. Ngayon kapag na-charge mo o nakabili ka ng bagong battery, tapos na yung problema mo. So balik ka ulit sa push start. Ganun naman ang mangyayari. Kung nasira naman yung push start mo, pero napaandar mo siya dahil nga doon sa technique na ginagawa natin, siguro naman ipapagawa mo rin yung push start mo. Ang importante lang, ginagawa lang naman natin yung technique na yon kapag emergency, lalong-lalo na kapag malalayo tapos walang shop, 'di ba? Walang pagawaan, tapos biglang nalobat yung battery natin. So yun yung tanging paraan para mapaandar natin yung motor natin. So okay lang yun sa mga tropa natin dyan kahit walang kickstarter yung motor. So wag tayong mangangamba kasi meron naman tayong paraan dyan. Ngayon, para hindi ka mangamba, pwede naman natin lagyan ng voltmeter. So swerte yung mga ibang motor na may mga voltmeter, pero dito sa Sniper natin, hindi sila naglagay ng voltmeter. So sayang, di ba? Dapat naglagay man lang sana sila ng voltmeter. Ngayon, pag naglagay ka ng voltmeter, mamamonitor mo kapag malapit na malobat yung battery mo, or kung accurate pa ba yung battery mo. Ayan, mamamonitor mo yan sa pamamagitan ng voltmeter. Yun yung kagandahan dyan. So yun lang naman yung magiging sagot ko doon sa mga tropa natin dyan na nangangamba kung gusto nilang bumili ng motor pero walang kickstart. So yun yung sagot ko doon. Sa mga nagtatanong naman kung paano ang technique paandarin yung motor pag nalobat yung battery, gagawa na lang natin ng second video yan, ng part 2 itong vlog natin. Antayin nyo na lang para makita din natin yung actual, no, na gagawin natin kung paano natin paandarin. Ito gagamitin ko yung Sniper. So papakita natin yung actual kung paano natin siya paandarin kapag nalobat yung battery. Ayan. So maraming salamat sa mga tropa natin dyan, sa mga nanonood dyan. Shout out sa inyo lahat. Thank you. Kung nagustuhan mo yung short vlog natin, paki-follow, like, and subscribe sa mga tropa natin dyan na hindi pa nakapag-follow. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo sa mga tropa natin dyan. Maraming salamat and thank you.